'Wag na. Mas okay pang ako na lang utusan mo kaysa dun sa lalaking yun. Wait, sinabi ko ba yun? Ay, baka ano na naman isipin niya. Um, I mean, okay lang naman sa'kin kahit ako yung utusan mo. Tsaka masyadong busy si Sian. Feel ko hindi yun puwede. Talaga? Bakit? Natanong mo na ba sa kanya? Hindi. Pero siyempre bilang kaibigan, alam ko yung hirap ng ginagawa niya 'no. Mas mahihirapan lang siya kung dadagdagan mo trabaho niya. Just make sure na hindi ka na magrereklamo sa susunod na ipapagawa ko sa'yo. Understood? Oo, boss. Tsaka, don't call me boss. Pangit pakinggan. Babe? Baby? Han? Loves? Ano ba diyan yung gusto mo tawag ko sa'yo? Mukha ba ako nakikipagbiruan, Tristan? Sige, Ma'am Gwen. Hindi na po mauulit. Labas. Wala ka na ba iuutos? Sabing labas. Ito na po, Ma'am Gwen. Lumabas ako ng office niya. After nun, bumaba na ako sa floor namin. Pagpunta ko dun, sinalubong agad ako ni Sean. Bro, bakit ka pinatawag ni Ma'am Gwen? Ano? Naalala mo yung binigay kong papeles nung nakita mong kausap ko si Ma'am Gwen? Oo, bakit ano meron? Nagalit sa akin si Ma'am Gwen. May kulang daw sa papeles sa binigay ko. Siguro, hindi ko napansin na may nahulog. Ano sabi sa'yo ni Ma'am Gwen? Wala naman. Basta sa susunod daw, ingatan ko na daw yung papeles na hawakan ko. Sa susunod? Ibig sabihin, uutusan ka ulit ni Ma'am Gwen? Hindi. Sinabi niya lang yun. Sige bro, balik na tayo sa trabaho. Tinapik ko siya sa braso bago ko siya iwan. At nag-umpisa na ako magtrabaho. Birthday pala ni Dad bukas, kaya magkakaroon kami ng celebration para doon. Nakaraan pa nag-announce si Dad na magkakaroon kami ng celebration. Well, inaasahan na namin yun dahil tuwing birthday niya laging may celebration. Sa loob ng isang linggo, ganun lang naging routine namin ni Gwen. Uutusan niya ako tuwing gusto niya. Minsan naman, inaahaya ko siya makipag-date kaso tumatanggi siya. Masyadong choosy. Kesyo busy daw siya, may ginagawa daw siya, kahit wala naman talaga. Nandito ako ngayon sa kwarto at nagpapahinga na. Bukas maaga ako papasok pero half day lang naman. After kasi nun, magsa-celebrate na kami ng birthday ni Dad. Kinuha ko yung phone ko sa table, sabay tinext si Gwen. Uy, busy ka? Oo, mukhang guluhin. Busy daw pero ang bilis mag-reply. Dapat pala di ko sinabi. Hindi tuloy nag-reply. By the way, after ng work natin, pupunta ka ba sa celebration birthday ng boss natin? Malamang, Yun, sabay na tayo. may mga kasama ako. Sino naman? Friends ko. Ayaw mo talaga sumabay sa akin? Sino bang gustong kasabay ka? Grabe naman. Ihatid lang naman kita. No thanks. Bye. Uy, wait. Sure ka ba na ayaw mo? Bahala ka. Baka magsisi ka. Hindi na talaga siya nag-reply. Kaya natulog na lang ako. Sakto naman naglalakad ako sa hallway nang nakasabay ko tong si Sean. Ano bro? Punta ka ba mamaya sa party? Oo naman. Bakit naman hindi? Nice! Nakasama ka na sa amin. Kasama ko mga friends ko. Hanap tayo chika babes dun mamaya. Ah, Pas, may kasama ako eh. Sure ka? Ikaw din. Baka magsisi ka. Wala akong panahon sa ganung bagay. Hindi naman ako babaero na katulad niyan, no? Tsaka, nakafocus na ako sa isang tao. Gusto ko lang tapusin yung mission ko. Siguro, mga 4 na oras na kami trabaho nun. Tapos, pinatawag na rin kami para pumunta sa Vikings. Doon pala kasi gaganapin yung birthday ni Dad. Sa totoo lang, first time ko na makapunta sa ganito. Tuwing birthday kasi ni Dad, nagpapaiwan lang ako sa bahay. Hindi kasi ako sanay sa maraming tao. Ang madalas ko lang kasama noon si Gwen lang. Parang sa kanya nga lang umiikot mundo ko noon eh. Kaya
sa sobrang comfortable ko sa kanya, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Anyways, after 40 minutes, nakarating na ako sa pupuntahan ko. At syempre dala ko yung sasakyan na pinahiram sa akin ni Dad. Di ko inaasahan na ganito karaming pupunta. Oo nga pala, madami rin kasing connection si Dad kaya kahit mga taga-ibang company nagpunta dito. Hinanap agad ng mata ko si Gwen. Bala ko kasing sundan siya. Siya naman talaga yung dahilan kung ba't ako nandito eh. Gusto ko lang siya makita mainis tuwing nakikita niya ako. Tristan? Uy, nasan mga kasama mo? Parating pa lang eh. Nauna lang ako. Eh si ano? Si ano? Si Gwen? Papunta pa lang. Bakit? Uy, nagkakamabutihan na ba? Baliw hindi. Sige, ito na ako Nag-ikot-ikot na lang muna ako para malibang. Konti na lang talaga, uuwi na ako. Ang tagal naman kasi nang inaantay ko. Ay, Uy, Tristan. Sabi na ikaw yan eh. Uy, may kasama ka? Meron, pero iniwan ko muna sila doon. Nag-iikot-ikot lang ako. Same lang pala. Tara, samahan mo ako mag-ikot-ikot. Ha? Sige. okay na rin siguro to. Para naman hindi ako magmukhang ewan. Total, ayaw ni Gwen sumabay sa akin. Eh di wag. Hindi naman niya makikita ko siguro dito. Ang daming tao eh. Nag-ikot-ikot kami ni Emily. Maya-maya, nagulat ako kasi may hawak na siyang baso na may lamang wine. Gusto mo? Hindi. Sige na, hindi ka naman masyado malalasin dito. Tsaka, sulitin mo na kasi ngayon lang to. Sorry, pero pass muna. Ang KJ. Pero sige, hindi na kita pipilitin. Hindi ko alam pero parang hindi ako kampante. Alam mo yun, parang feel ko may nanonood sa akin. Hinahanap ko naman sa paligid ko pero wala naman. Ayos ka lang. Tara, ang daming tao dun Tara, dun tayo. Hinawakan niya yung kamay ko nun pero hindi ko alam kung bakit hinayaan ko lang gawin niya yun. Sumunod lang ako sa kanya. At habang naglalakad-lakad kami, parang akong binuhusan ng malamig na tubig nung nakita ko si Gwen sa di kalayuan sa amin. Nakatingin siya sa amin at ngayon ko lang na-realize na hawak-hawak ko pa din yung kamay ni Emily kaya binitawag ko siya. Kitang-kita ko sa itsura niya yung galit. Pupuntahan ko sana siya kaso bigla siyang umalis. Gwen! Parang nagkusa yung mga paa ko maglakad para hanapin siya. Wala na akong pake kung sino makabangga ko basta ang gusto ko lang makita siya. Gwen! Shit. Tanga ko. Di ko alam yung mararamdaman ko ngayon. Alam mo yun, feel ko nag-cheat ako kay Gwen kahit hindi naman. Naupo na lang ako nun sa isang tabi. Wala akong marinig nun kundi malakas lang na tugtog. Di mo alam kung birthday tong pinuntahan ko eh. Akala mo, bar sa sobrang daming tao na sumasayaw sa tabi-tabi. Tristan, Olivia, si Gwen, nakita mo ba? tara, sumunod ka. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa tahimik na lugar. Pumasok kami sa isang kwarto nun at doon ko nakita si Gwen. Gwen, Nilapitan ko siya pero bigla niya naman ako sinampal. Walang hiya ka. Maluloko ka, bakit mo nagawa sa akin to? Ha? Anong pinagsasabi mo? Akala ko ba ako lang? Gwen, umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Tara na please. Lasing ka na. Ako? Lasing? Bakit ko ang lasing? Ano bang problema, Gwen? Pag-usapan natin. Ay, hindi mo alam yung problema? Ano nga? Sabihin mo sa akin. Tanga mo talaga no? Bakit ba hindi mo makita na mahal pa din kita, Tristan?
Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.